Eto kong Ellie. Ibig sabihin ho, yung panukalang batas na magbubuwag doon sa tinatawag nating provincial rate ay sasalang na sa plenary discussion. Mm. So second and third reading po yan. Pero syempre, bago tumuntong ng third reading ay period of sponsorship and debate. At kung merong mga panukalang amyenda doon sa panukalang batas ay dadaan po sa period of amendments. Mm. Very significant po ito, Miss Angel, dahil after 36 years Wow, mula 36 nang years. naisabatas Mm. yung Regional Wage Fixing Mechanism, yung RA 6727, ngayon lang po sineryosong harapin at pag-usapan yung pag-rebisa o pag-amyenda doon sa ating wage fixing mechanism. Mm. Napakatagal na pong panawagan ito ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na buwagin na yung provincial rate dahil hindi na akma sa panahon natin ngayon. Pero hindi pa dapat magdiwang, magbunyi ang ating mga manggagawa, kong Ellie, di ba? Tama ho yan dahil pagbobotohan pa po sa ikalawa at ikatlong pagbasa. Kaya ang panawagan natin sa House leadership, alam niyo Ms. Angel, ang National Concern Survey, Mm. laging pumapatak sa top 1 at top 2 ang concern ng mga manggagawa, sahod Weldo, at yes. at pagpapababa ng presyo ng pangunahing bilihin. So, Pilipino na, mga manggagawa na ang nagsasabi, Mm. ito ang unahin. Mm. So kaya we implore the House leadership, specifically our Speaker of the House and House Majority Leader Sandro Marcos and Speaker Bogie D, na nawa ay ma-prioritize itong timely na panukalang batas na ito. At ganun din, nananawagan tayo sa mga counterparts natin sa Senado na pagulungin na rin yung kanilang proseso sa ah, patungkol dito sa panukalang batas kasi meron tayong mga counterpart bills doon sa Mm. Senado. So Opo. hindi pa dapat magbunyi pero napakalaking hakbang na nito. Very welcome to dahil again sinabi ko kanina after 36 years Mm. mula nung naisa batas yung Wage Rationalization Act of 1989, ngayon lang ho sineryosong harapin na mag-usap patungkol sa wage fixing mechanism natin. Oo, kumbaga kong Ellie, malayo na pero malayo pa. Yes, tama po yun. Malayo na pero malayo pa. Pero magkano po ba, kong Ellie, yung panukala nating national minimum wage at paano po ito tinukoy? Apo, dito po sa consolidated bill sa national minimum wage, ang panukala po natin, yung lahat ng sahod sa mga probinsya ay isarado papunta sa Manila rate. So Mhm. ang prevailing Manila rate po ay 695 pesos. Mm. So dahil 695 pesos po 'yan, yung mga probinsya, mga regions, ang mangyayari po ay may 3 taon para isarado. Halimbawa, kung ang Region 4A ay nasa Region 4A at Region 3, Opo. nasa 570 to 600 pesos, meron silang 3 taon para sumarado papunta sa Manila Ipantay. rate. Oo. Yes. Ngayon po hindi naman pine-preempt nitong panukalang batas natin na magtaas ang Manila rate. So nothing Mm. hinders Manila in increasing its wages. So say for example, within 3 years nung transition period, sabihin na natin tumaas hanggang 800, 900 pesos ang sahod sa Manila, lahat po ng rehiyon, lahat ng probinsya dapat sumabay o Isusunod isarado, yun. ipantay yung Mm. kanilang wages papunta sa Manila rate. Oo. Tapos ang susunod po nito ay pag-uusapan yung pagkakaroon ng Industry Tripartite Wage and Productivity Board. Ibig sabihin ho niyan, sa halip na dinedetermine ang sahod according to geographical location, ang dapat na mag-determine niyan ay per industry. Mhm. Pinakamadaling halimbawa po niyan, lahat halimbawa na nagtatrabaho sa service industry, dapat pantay-pantay yung minimum wage. Kahit Correct. saan ka nakatira. Mm. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa manufacturing, sa pabrika, kahit nakatira ka sa Laguna, nakatira ka sa Bulacan, dapat pantay-pantay yung inyong minimum wage. Hindi dapat mas malaki ang sahod ng manggagawa sa factory sa Bulacan kaysa sa manggagawa sa Laguna. Parehas lang naman factory worker. So yun po yung panukalang batas natin, Miss Angel. Opo. Pero paano po natin sasalagin or sasagutin kung Eli yung pangamba ng ating mga Yan. maliliit na negosyante na baka hindi po nila kayanin itong Opo. national minimum wage at baka magtuluyan po sila magsara. Yan po, addressed po yan dito sa panukalang batas natin. We would like to clarify to our small businesses,
especially micro businesses. Exempted po ang micro businesses. Malinaw pong nakasaad yan doon sa ating panukalang batas. Ang mga micro businesses po, ito yung mga negosyo na may 10 pababa na manggagawa at may capitalization na 3 milyong piso pababa. Ito po yung mga tindahan, mga sari-sari store, mga barbershop, at yung mga maliitan na mga negosyo. So exempted po yan. May batas na tayo dyan, yung BMBI law, na nag-exempt sa kanila sa pagbibigay ng minimum wage. Ngayon no, ang tinatarget natin dito, yung mga malalaki na mga negosyo. Oo. Alam niyo ho kasi hindi tayo maniniwala na halimbawa Ayala, Robinson at yung mga fast food chain gaya ng McDo, Jollibee, hindi nila kaya magbigay ng Manila rate sa magsasara kanilang daw mga sila. manggagawa. Oo. Sinasabi ho nila yan eh. Alam niyo ho, ang paborito kong gawing example, pag kumain ka sa mga fast food, tignan niyo yung presyo nila. Kahit saan ka pumunta, pare-parehas. Totoo. Yung presyo ng bilihin dyan. Kahit Pero anong yung branch sahod yan, ng di mga ba? manggagawa nila, mas mababa. Yung construction worker, yung mga manggagawa sa probinsya, yung kinakain ba sa probinsya, iba sa kinakain sa Manila? Yung bigat ba ng trabaho, mas magaan ba ang trabaho sa probinsya kaysa sa Manila? Correct. Yung oras ng trabaho. So ito yung binabanggit natin. Kaya ina-address po natin yung pangamba, no? Kasi alam niyo po ang mahilig gumamit ng argument na magsasara yung maliit na negosyo. Yung mga malalaking negosyo, kita niyo yung kalokohan nila, di ho ba? Totoo Kasi naman. sabi natin, exempted, protected, yung Yan. maliit na mga negosyo, hindi yan pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin dito yung malalaking mga negosyante na kayang magpasahod ng Manila rate sa kanilang manggagawa. Correct. Tapos may 3 taong transition period. Hindi agad-agad. Oo, kuwari, naging batas po itong panukala natin, bibigyan, para hindi magkaroon ng market shock. Kasi mahirap naman yung biglaan. Yes. Tapos, alam niyo po, Miss Angel, there are 1,000 ways to skin a cat. Pwedeng mag-pilot eh. Halimbawa, mga example yan di-implement muna natin sa lahat ng highly urbanized cities. Ilan lang yan sa Luzon, Visayas, Mindanao. O implement muna natin according to enterprise size, yung mga malalaking negosyo muna. Kasi ang ginagamit po na panakot pag ang batas na to ay naipatupad, kawawa ang mga negosyo, lalong-lalo na yung mga maliliit. Hindi kakayanin ng Magbabankrupt. ekonomiya ina-address nga ho natin. Kaya wag nilang gamitin na panakot ho to. Ito ay actually magbe-benefit yung mga manggagawa, yung lokal na ekonomiya at yung ekonomiya ng Pilipinas bilang kabuuan. Correct. Tsaka para yung mga nasa probinsya, hindi na po luluwas ito sa Metro Manila. Napakasiksikan na po natin dito, Kong Eli, di ba? Tama ho yan. Isa rin po sa kagandahan nitong panukalang batas na ito ay binubuksan nito yung usapin sa rural development. Kasi ina-address nito yung tanong, bakit pagdating sa development, ang lagi na lang sentro, yung Mega Metro Manila. Manila, yes, and Mega Bakit Manila. hindi yung mga probinsya? Bakit lagi na pag-iiwanan? Bakit hindi nagke-create ng mga industriya, hindi nagke-create ng mga oportunidad sa mga probinsya? Kaya yung internal migration natin, talagang kitang-kita Biruin nyo, yung mga taga Cavite, tulay lang ang pagitan ng Bacoor at Las Piñas. Yung mga taga Cavite, sa halip na magtrabaho sa Cavite, pupunta pa ng Manila. Correct. Pati yung Kaya taga pag Bulacan, Sir Kong Eli, Bulacan, di ba? Rizal, Marikina. Oo. Kaya pansinin nyo ho, kapag Pasko, Bagong Taon, Holy Week, o yung may mga mahabang holidays, nauubos ang tao sa Metro Manila. Nag-uuwian sa probinsya. So this will address many interconnecting and intertwined issues such as traffic, congestion, etc. etc. Pero meron na po ba tayong timeline, Kong Eli, kung sa Kamara at saka sa Senado para po maipasa po ito bilang ganap na batas? Ang tinitingnan po natin ay bago mag-session break sa March, hopefully Sana. po ay tumuntong na sa ikatlong pagbasa sa House of Representatives. Kung hindi naman umabot sa March, bago po mag-adjournment ng session sa Hunyo, within the first semester of 2026, nawa po ay tumawid na sa House of Representatives at sa Senado. So kaya humihingi po ako ng tulong sa ating mga manggagawa at sa ating mga kababayan. Hamunin po natin yung ating mga district representatives, yung ating mga congressman, kung sila ba ay pabor o hindi dito sa panukalang batas. At syempre, hikayatin natin sila na pumabor. Simplehan lang ho natin. Kapag sila ay hindi pumabor, ibig sabihin niyan, ayaw nila ng hustisya para sa mga manggagawa sa probinsya. Ayaw nila tumaas yung sahod sa probinsya.
At alalahanin po yan ng mga manggagawa. Alam nyo lahat nagpe-prepara para sa 2028. E di Yan. gamitin natin to na Bawian natin, pagkakataon. ano? Di ba? Gamitin natin to na pagkakataon. Sabihin, o Kong, alam mo kami taga-probinsya. Pag hindi kayo sumuporta diyan, aalalahanin namin yung pangalan ninyo kasi ayaw nyo tumaas yung sahod sa probinsya. So maraming maraming paraan po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga manggagawa na singilin yung kanilang mga kinatawan. And again, I implore the House leadership. Alam nyo, Miss Angel, nakakatuwa dahil ngayong 20th Congress ay isa po to sa maaaring legacy na iwanan ni House Speaker Bogie D at ni Majority Leader Sandro Marcos. We implore them na suportahan at isalang na sa plenaryo sa lalong madaling panahon ng panukalang batas. Pero may nakikita ba kayong balakid, Kong Eli? Yes. Meron no. Ang pinakamalaking balakid dito yung mga malalaking negosyante. Because they have expressed their opposition. Sa dalawang committee hearings, they have expressed their opposition. But to be fair with them, no, nung nakaraang committee hearing, the Employers Confederation of the Philippines is not fully close to the idea. Binabanggit lang nila na maybe baka hindi ito yung tamang panahon kasi nga ang baba ng investors' confidence sa Pilipinas, ang daming mga issues, skandalo. Lugmok mo ekonomiya natin. Baka po pwedeng sa ibang pagkakataon. Pero kami na ho ang nagsasabi, now is the right time. Now is the opportune time for us to talk about this measure. So kaya sa mga kasama ko sa House of Representatives, yet to see. Kasi alam nyo, lumalakas yung suporta dito eh. Lumalakas yung suporta natin dito sa panukalang batas na ito. Okay, mapunta naman tayo sa ibang usapin, Kong Eli, ano? Kasi po, idineklara po kayo bilang persona non grata sa Lipa, Batangas. Kayo po ba hindi na nagagawi doon? Hindi pa po ako nakakapuntan mula nung nadeklara ako as persona non grata. Pero di naman ako mapipigilan ng persona non grata na pumunta doon. Ang dami nagsusumbong ho na manggagawa dyan sa Lipa eh. Correct. Na tungkol sa mga labor violations. So pupuntahan po natin yan. Nothing hinders me naman. We respect yung decision ng City Council. Nasa kanila naman yun. Pero paano pag inaresto kayo? Miss Angel, Pag inaresto? mula nung lumabas yung persona non grata na yan, Oo. mukhang nabash palalo yung City Council. Kasi mas hindi nire-reflect nito yung will of the people of Lipa. Baka certain politicians lang ang may gusto nito. Kaya gayon pa man, kikilalanin natin yung jurisdiction ng Lipa City. But again, wala namang po pwedeng pumigil. Kahit naman unwelcome ako dun, symbolic lang naman yun eh. Opo. Siguro pang huli po, Kong Eli, yung inihain po na panukalang batas na no work, no pay scheme sa mga miyembro po ng Kongreso na hindi nagpapapasok. Tama. I support. We support and we will rally behind Majority Leader Sandro Marcos dito sa panukalang batas. Napakalaking bagay na yung presidential son at majority leader ang nagtutulak niyan. Dahil aminin natin, may problema sa mga absenero na mga mambabatas. Hindi lang congressman pati na rin mga senador. Kasi ang manggagawa, ordinaryong manggagawa, pag absent, walang sahod. Kaltas Pag agad. kaltas sa sahod. Pag OT, kadalasan, walang overtime. TY lang. Ang mga members of Congress, sarap buhay. Correct. Kahit hindi pumasok o late o hindi magpakita, buo yung benepisyo at buo yung sahod. Sana all. Take note, 300,000 a Ang month laki, ang mga members of Congress. Pumasok ka o hindi, magtrabaho ka o hindi, ma-file ka na batas o wala, sasahod at sasahod ka. Sa totoo lang, hindi naman dapat na to pinag-uusapan, dapat automatic, di ho ba? Hindi naman na dapat gawing batas yan eh. Pero dahil may problema tayo sa ganyang usapin, edi maigi na gawing batas and timely rin siya dahil at this point in time na mababa yung tiwala ng mga tao sa aming institusyon, napapanahon na ipakita na talagang seryoso ang House of Representatives na mag-instill, magpatupad ng reforms from within our ranks. So kasi pag mas maraming pumapasok, mas maganda ang debate, mas productive ang Kongreso. Madalas kasi kami, naiiwan kami sa plenary, wala pang 20 yung nandun eh. Diba? Paano kagaganahan makipagdebate, kadebate mo, multo. Kaya, So pero we support- malaki ba yung we support chance and we will niyan, rally sir? behind.
Ano po? malaki yung tsansa na maipasa. Lalo na kayo-kayo, di ba? Kung mga kongresista, mga senador din yung tatamaan, di ba? Kaya yet to see po kung susuportahan ng mga kasama sa Kongreso yan. Oh, Pero malaking bagay na nga ho na yung majority leader presidential mismo side. ang nag-file. Dahil signal yan sa lahat eh. O kung ayaw ng mga congressman yan, again, edi ibunyag natin. Ito pala mga congressman na to, gusto pala nila na manatili yung ganitong sitwasyon. Tingin ko there are no reason uh, na hindi suportahan itong panukalang batas ni Representative Sandro Marcos. Lahat ng nakikita kong kagandahan ay nandito sa bill na to. So, ito minority member ho ako Tapos majority leader ang nag-file at buo ang suporta ko. I will rally behind dito sa panukalang batas na to. Siguro pang huli po ay yung tungkol sa impeachment complaint, yung pag-usad po ng kay VP Sara Duterte naman. Hindi kasi ho ako membro ng Committee on Justice eh. Transparency and accountability is very important, but I leave it to my colleagues in the Committee on Justice to deliberate on those matters. Kasi mas magagaling ho yung mga yun. Hindi ako attorney, hindi ako abogado. Iiwan ko ho sa kanila yun. Pero pag tumuntong ho sa plenaryo, yung discussion, definitely I will engage. Definitely we will participate. But in the meantime, I will let my colleagues in the Committee on Justice to deliberate on the first substance in form, sufficiency in form and sufficiency in substance. Okay. With that, Kong Eli, maraming salamat sa masaya at informative na ating talakayan. Palagi ko pong Salamat po. napapanood ang inyong mga vlog. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Yung mga kasama, si Kamang